I do not think, from the last time that I saw the last version of the budget, wala naman ako nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya't hindi siguro kailangan mag-veto. Pero Di ba? Walang humihiwalay. Chinek ko, the last time I check, kailan yun? Putang ina ka, hindi ka naman talaga nag-check eh. Chinek ko, wala namang humihiwalay doon sa advokasya, doon sa direksyon at nais ng administrasyon ko. So chinek mo, chinecheck mo sa 20, tapos may lalabas na naman na issue sa 2026. Sasabihin mo, hindi ka na naman kasali, chinek mo. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Ayan na, magandang araw mga banateros. Eto na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler. Sa balat na YouTube Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, mga switik, mga hindot, mga pabigat sa bayan, mga magnanakaw, sindikato, mga hudas, mga demonyo at satanas, mga barabas sa Pilipinas. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Ayan, kamusta naman ang buhay-buhay? Happy weekend! Feeling ko weekend na, hindi pa pala. Happy weekend everybody! At ako po, napakatindi ng ating mga pag-uusapan ngayong araw na to. Malupit, humahagupit. Nako, ang dami-dami mga issues ng gobyerno natin. Kaya simulan na natin agad. Simulan na natin kaagad dito sa sa buwisit na ito. Ayan. Ito. Ayan. Si pinakabobo na presidente ng Pilipinas, pinakasinungaling, pinakahudas, pinakatraidor, ang pinakasatanas na presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos. Itinatanggi ang mga aligasyon na may kinalaman siya sa korupsyon ng flood control project. Abay malamang. Sino ba naman ang aamin na kriminal siya, di ba? Lahat ng mga may kasala, yung mga boyfriend nyo nga nahuli nyo na, hindi pa umaamin Yung mga girlfriend nyo nga yung mga jowa nyo nga, mga nakapatong na hindi pa umaamin Nahuli mo na yung cellphone, I love you sa cellphone sa ibang lalaki hindi pa umaamin. Eto pa kayang putang ina nito? Eto pa kayang hayop na ito? Wala daw siyang kinalaman sa flood control projects. Pero lagi nating ipapaalala na sa harap ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, I think noong nakaraang taon na madaling makalimot kasi itong ulol na ito Hindi ko maintindihan bakit ang bilis na ito makalimot. Siguro yung utak nito tuyot na Pero sa lahat naman ng segundamano na utak, sa lahat naman ng utak na hindi ginagamit, ito ng utak nito ang pagod na pagod. Hindi ko alam kung bakit. Ano ba sinisinghot mo kasi? Bakit yung utak mo hindi mo naman ginagamit pero hindi ka makaalala? Last year sa harap ng mga abogado sinabi niya. Kasi si Pangulong Duterte at saka itong si Isidro Ungab ay isiniwalat na nakatanggap ako si Isidro Ungab ng email ng yung GAA natin. At pagtingin nga daw niya nung kopya niya, may mga blanco. Pero bakit pirmado? Ayan, so inilabas ngayon nila. Tinanong ni Ungab, kasi si Ungab po ay dating appropriations chairman noong panahon ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba, noong panahon nga ni Pangulong Duterte, ito si Ungab, binabanatan nga din niya kahit tiga Davao yan Binabanatan din niya, kung matatandaan ninyo, si Pangulong Duterte, meron siyang mga budget na vinito.
Meron siyang budget na I think nag-revert lang tayo doon sa nakaraang budget dahil sobrang may something yung GAA o yung committee, BICAM committee report. Merong hindi tama. Nakita nyo, teka, may mali dito so binito niya. Meron siyang mga ganon. Kasi ang presidente ang may huling say kung tutuloy itong budget na ito. Kung halimbawa pinirmahan mo itong budget na ito, ibig sabihin you agree to what is inside that budget. You agree. Bongbong? Ibig sabihin, when you sign it, you agree. In front of the lawyers, ang yabang-yabang mo, you said 4,500 pages of the budget. You read it, you studied it, you even vetoed some of it. You vetoed some of it, So, ibig sabihin, inaral mo yung budget at lumusot sa'yo, you approved it. Lahat ng mga bagay-bagay sa mundo, kailangan ng approval ng kung hindi man mas nakakataas sa'yo kahit sarili mo. When you sign a document, it means whatever is inside it, you are agreeing to it, and ikaw bilang isang presidente, nung pinirmahan mo yung budget nung 2024 para sa 2025 GAA, when you signed it, lahat ng nakalagay doon, putang ina mo kang bobo ka. Lahat ng nakalagay doon, inaagrihan mo, ina-approve mo. At ang yabang-yabang mo noon, sinasabi mo, walang problema, walang blanco, walang mali. May nakita pa nga ako, binawasan ko kasi nuknukan ng taas, trilyon ang budget ng DPWH, trilyon. For the first time in history ng buong Pilipinas, ngayon lang nagkaroon ng ganung kalaking budget ang DPWH na according sa batas, dapat ang pinakamalaking budget allocation sa bawat taon ng General Appropriations Act, pinakamalaki dapat na makukuha sa pera ng taong bayan ang edukasyon, ang sektor ng edukasyon. Pero since 2023, 2024, 2025, tatlong budget na pinakamataas ang DPWH. Kaya alam mo na kagad, nung panahon pa lang ni Pangulong Duterte, ang DPWH, ini-scrutinize na nila yan because isa talaga ang DPWH sa pinakakurakot. Way back before PRRD, kurakot na ang DPWH. Kaya nung panahon ni PRRD, nagbuo siya ng Anti-Corruption Commission, Presidential Anti-Corruption Commission na mag-iimbestiga sa korupsyon sa Pilipinas. Ang iimbestigahan hindi kalaban sa politika Ang iniimbestigahan ng Presidential Anti-Corruption Commission ay yung mga nasa gobyerno ngayon na nang uumit ng nanakaw ng pera ng taong bayan through projects. Kaya nga kahit cabinet secretary, kahit na appointed ni Pangulong Duterte, hindi immune sa PACC. Inaiimbestigahan nila, kinakasuhan nila sa ombudsman lahat ng may mga kaso. First order of business ng ulol na ito, tinanggal yan. Yung layer ng mag-iimbestiga sa pagnanakaw ng mga taga-gobyerno, sinibak ng buwaka ng ina. Tapos sasabihin nyo, wala siyang kinalaman sa korupsyon. Umpisa pa lang, pagtungtong niyan dyan, magnanakaw yan Sinabi na yan ni Pangulong Duterte, putangin na nyo, pag ninakawan kayo niyan, bahala kayo. Magnanakaw ang tatay, magnanakaw ang nanay. Anong ine-expect nyo na gagawin ng anak niyan? Bibigay ng pera? Binabawi nga natin yung mga ninakaw ng mga magulang niyan yung mga nabawi na natin na mga ninakaw ng pamilya niyan, putang ina, mas malaki pa yung kinuha nila. Ang dami. Putsang inang yan, nagbenta ng ginto. Pinagbibenta yung ginto natin.
Oh, di ba asan na 'yon napunta yung pinagbibentang ginto? Hindi pa rin nila na ipapaliwanag hanggang ngayon, diversion after diversion after diversion. Nakalimutan nyo na. O Maharlika Investment Fund. Putang ina, lahat pera kinukuha ng mga hudas na yan. Asan na yung Maharlika Investment Fund? Asan na yun? Meron na kayong balita? Wala pa kayong balita doon. Oh, ano pa? Ano pa? Bukod dyan sa PhilHealth, pinagkukuha yung pera. O ibinalik, putang ina, kulang pa. Tapos yung ibinalik sa PhilHealth, putya galing pa sa iba-ibang ahensya. Kumita na naman sila magkano? 89 billion. Oh, tangin na niyan. 1.5 billion per day. 1.5 billion per day ha na flood control project issue na bisto nung nagsona siya. Nagsona nung 2024 flood control, puta binaha tayo. O eto na ngayon, sumabog yung flood control. Dahil sa sobrang sabog ng flood control, nakita niya, putang ina, patay ako. Patay talaga ako. O anong ginawa niya? Nagbuo siya ng investigasyon. Kunyari, nagbuo siya ng investigasyon. Binuwag mo nga yung ahensya na nag-iimbestiga eh. Bumuo siya ng investigasyon na sarili niya. Siya ang namili nung mga ilalagay doon. Sinong iimbestigahan? Of course, hindi siya. Pwede ba naman magbuo ka ng boy band tapos aawayin ka? Siyempre nagbuo siya ng grupo para imbestigahan yung mga kalaban sa politika. O, di ba? O sino na mga iniimbestigahan ngayon? O sa sinasabi niya, tinatanggi niya na mayroon siyang kinalaman dito sa korupsyon. Ikaw ang presidente, ikaw ang pumirma. Naglagay ang Kongreso ng kung ano-anong katarantaduhan. Naglagay ang senador ng kung ano-anong katarantaduhan budget. Pinirmahan mo. Anong ibig sabihin nun? Ha? Damay ka dun. Oo, alam niyo sa pagka nagkaso, basta isa ka sa nagplano, damay ka kahit wala ka sa scene, kahit na hindi ka wala ka doon, basta kasama ka sa nagplano, kasama ka sa nagbuo. O kahit dadalawang tao lang yung nandoon, lahat damay. Pati yung mga kasama nagplano, look out kung ano-ano man. Nagpahiram ng sasakyan, nagpahiram ng ganito, lahat damay yan dun sa krimen. Tapos ngayon dito, pinakamalaking pagnanakaw sa history ng Pilipinas, hindi ka damay. Hayop naman talaga nung nakaraan, si Chis Escudero, ang kanilang pinaiimbestigahan. Mantakin mo ang usapan dito kay Chis Escudero. Meron daw contractor na nag-donate sa kanya. Itong contractor na to yung nag-donate kay Chis Escudero. Itong contractor na to hindi ito corrupt na contractor Walang problema, pero dahil contractor, nagbigay sa kanya ng pera on his personal capacity, hindi naman ginamit yung pera ng kumpanya, nag-donate para sa ni Cheese. Binabanatan si Cheese. Ngayon, iniimbestigahan si Cheese ng Comelec. Samantalang ito si Bongbong, ganun din. Kay Bongbong nag-donate mga flood control project din. Contractor din. Yung mga diskaya nga, kakampi pa niya eh. Mayor, pinatakbo niyang mayor kalaban ni Vico Soto sa Pasig eh. Alyado niya eh. Bakit hindi iniimbestigahan tong putang ina nito? O hindi ba? O grabe. Ano pa ba? Dami. Putang ina niya sa totoo lang. Sa sobrang dami ng kagaguhan nito ni Bongbong, hindi mo na malaman kung ano yung pwede mong idikit. Lahat pwede mo idikit eh. Hindi ba sinasabi ni Chavit Singson na yung mga dyan sa may Ilocos Norte, napakaraming mga pagnanakaw dyan. Napakaraming mga project dyan na palpak. Bakit hindi yun ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman? Nagsimula itong issue na to sa flood control project noong nag-conduct ng investigasyon ang Senado ni Marcoleta. Lumabas itong mga tao na to, mga kontraktor na to. Ang unang-unang lumabas sa bibig nila, sino? Romualdez at saka Zaldico. Romualdez at Zaldico. Tapos ngayon, anak ng tinapay ang iniimbestigahan si Bongo. Kinanginan nyo. Mga tarantado talaga kayo. Kaya nga, alam mo, na yung ginawa nila dito kay ombudsman, kay Obvious-man, na si Ombudsman Remulla, gagamitin lang talaga nila yan para since now, until 2028, trabahuhin na.
Mag-iingay na mag-iingay yan kasi sa totoo lang, ang ombudsman wala mang kapangyarihan yung ulol na yan. Nandoon pa rin sa Sandigan Bayan ang kapangyarihan. Parang Supreme Court ang Sandigan Bayan eh. Oo, parang lumalabas na ang Sandigan Bayan, siya ang Regional Trial Court at ang ombudsman ang DOJ. Gaano ba naging DOJ secretary si Remulla? Di ba tarantadong DOJ secretary yan? Mahilig yan mag-float ng idea. Yung pumatay kay Digamo, palagay ko. Ganun yan eh, palagay ko. So lagi siyang ganun, palagay ko, sa tingin ko, dapat imbestigahan si ganito dahil ganyan. Bilang isang DOJ secretary, bias yan. Hindi siya nag-iimbestiga, nagfo-float siya ng idea, and itong idea na to, imamagnify ng mga bayaran na mga troll army at mga vlogger nila. Ganun ang ngayon, pagdating niya sa ombudsman, paano siya magiging ombudsman? Ganun din katulad din nung siya ay DOJ secretary. Pag magfo-float siya ng idea, itong si Bongo at saka ang mga Diskaya, konektado dahil dun sa kumpanya ng tatay niya, may mga project ang mga Diskaya, putang ina nyo pala eh. Sinabi na nga nung mga Diskaya under oath sa Senado na hindi sila personal na magkakilala ni Bongo eh. Na nagkaroon man sila ng partnership with yung contractor na kamag-anak ni Bongo. Tinanong nga sila doon yung bang mga project nyo doon gumana? Yung bang mga project nyo doon ghost? Yung bang mga project nyo doon napapakinabangan na? Oo! Ayos lahat, tapos lahat napapakinabangan, umikot sila sa buong Davao, wala silang nakitang ghost project. Ang punto rito, si Pangulong Marcos mismo ang nakakita sa Bulacan ng ghost project. Bakit hindi yung proponent ng ghost project na yun ang iniimbestigahan? Bakit ngayon ang iniimbestigahan si Bongo, si Chis Escudero, na hindi naman linked sa mga kontraktor na may mga ghost project? Sige, sabihin na natin, ang mga Diskaya, may ghost project, ilan? Sa 1,000 naging proyekto nila, ilan ang ghost project? Okay, sige, ghost project itong 10. Di ang gagawin natin, aalamin natin sinong proponent noong ghost project na yun. Kasi ang muka ng politiko nandoon sa proyekto kapag inaugurasyon eh. Pag groundbreaking nandun eh. So sinong proponent nitong na to? Tanungin ng mga Diskaya, ba't ghost project yan? Putang ina, inubos na nila yung pera eh. Konti na lang yung napunta sa amin. Paano namin gagawin yung proyekto na yan? Yun dapat ang iniimbestigahan natin. Sino yung mga proponent ng mga ghost project sa Pilipinas? Dapat ganun. Hindi eh. Putang ina niya, magfo-float si Boying Remulla ng idea na konektado ang mga Diskaya kay Bongo. Kailangan imbestigahan si Bongo kasi mukhang pinoprotektahan. Mukhang pinoprotektahan siya ng mga Diskaya. May ebidensya ba siya na pinoprotektahan ng mga Diskaya si Bongo? Ang sinabi niya doon, parang sa tingin ko. Anong gagawin ngayon ng media? Di papakalat tong balita. Anong gagawin ng troll farm nila? Ipapakalat yung balita na yan. Ipipersecute na publicly si Bongo. Ganon din si Chis Escudero. Ipipersecute na publicly si Chis Escudero. Si Romualdez, si Zaldico, si Bongbong. Tatlong yan ang magkaka-riding in tandem sa pagnanakaw sa Pilipinas, kita nyo. Si Bongbong ang pumirma, si Zaldico ang gumawa. Si Grace po, isa rin sa mga pumirma, pero hindi napapatawag. Ang napapatawag yung mga matitino. Ang napapatawag, ang iniimbestigahan yung mga alyado ng mga Duterte, samantalang yung mga totoong magnanakaw sa Pilipinas ay hindi napapanagot. Sasabihin ngayon nito ni Bongbong, wala siyang kinalaman sa corruption ng flood control project. Pakinggan nyo tong itong balita na to wait lang. Pakinggan nyo tong balita na to. Pakinggan ninyo para lang sa inyong edukasyon. Ayan. Ayan PBBM. Walang nakikitang problema sa ipinasang 2026 budget ng Kamara. So sinasabi na naman niya ngayon tong putang inang Bongbong na ito. Sinasabi na naman ng Judas na ito na wala siyang nakitang problema sa 2026 budget. Wala. Tanginan yan, meron na namang biglang uusbong na iskandalo sa 2026. Corruption. Ano na naman ang sasabihin ng ulol na yan?
Wala siyang kinalaman. Eh putang ina, ito na sinasabi nyo, binibigyan niya na itong 2026. Sinasabi niya na ngayon na yung 2026 malinis. Sinabi rin niya nung 2024 na yung 2025 budget malinis. Eh bakit lumalabas sa mga investigasyon, trilyon-trilyon ang ninakaw sa pera ng taong bayan? Sasabihin niya wala siyang kinalaman? Wala siyang kinalaman samantalang ganito siya mag-pronounce. Ito mga pronouncements niya, ito ang mga verbatim niya, wala siyang nakikitang problema sa ipinasang budget ng Kamara para sa 2026. Nung 2025, ganun din. O again sa 2026, magbantay tayo. Marami pa rin corruption dyan. Sasabog pa rin yung mga corruption. Anong sasabihin ng putang inanto tsaka si Claire Castro? Wala na naman silang kinalaman. O yan preba walang nakikitang problema sa 2026. Noong 2025, ganun din. Inuulit-ulit ko para maintindihan nyo. O pakinggan nyo tong balitang ito. Ngayon, ang Sa ipinasang House version ng 2026 proposed budget at ano ang kanyang reaksyon sa mga development ngayon sa usapin sa anomalya sa flood control projects. Yes, June, kontento naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa ipinasang bersyon ng Kamara dito sa 20... Ang sinabi, kontento. Kontento siya. Hindi ko alam kung saan. Kontento siya sa kikitain niya. Kontento siya sa nanakawin nila. Saan ba siya kontento? Kasi when you say kontento, ina-approve mo na yung 2026. O may sasabog na issue, sasabihin mo na naman, di ka kasali. Sasabihin mo na naman, wala kang alam. Gago ka talaga no? Hoy, bongbong, gago ka no? Tarantado ka no? Ang kapal ng mukha niyong magpinsan 26 proposed national budget. Ayon kay Pangulong Marcos, personal niyang tinutukan ng preparasyon ng 2026 budget. Personal niyang tinutukan ng budget ng 2026. Noong 2025, di mo tinutukan. Di ba sinabi mo 4,500 pages, you read it, you studied it, you veto some of it. Ngayon lumabas yung issue ng 2025 corruption, the biggest corruption ever in the Philippines. Tapos sasabihin mo hindi ka kasali. Ikaw nga sinasabi mo na chine-check mo. Anong chinek mo dun? Kung chinek mo yun, tapos may corruption ng 2025, chinek mo ba talaga? O baka chinek mo kung magkano mapupunta sa'yo? Baka chinek mo kung magkano mapupunta sa pamilya nyo? Tanginan mga gago mga gago din. Tapos puta pinagtatanggol ng mga hayop na mga taon, mga bayaran niya ito. Nakukuha yung tumanggap ng bayad sa kupal na ito. Tangina pera ng taong bayan yan. At nakita naman niya na nakaayon sa programa ng administrasyon ang pinasang budget ng Kamara. Yun. Ang binasang budget ng Kamara ay naaayon sa mga proyekto ng gobyerno. Sinabi ko na yan sa inyo, mga bossing, na ang presidente may mga priorities yan. Si Pangulong Duterte may priority yan. Anong priority ni Pangulo? Education, peace and order, build. Yan ang priority niya. So, kailangan check niya yung mga ipinasa. Yung mga binudget ng Congress and Senate, checkin niya yun. Aligned ba yun doon sa kanyang mga advokasya? Kung hindi aligned yun sa advokasya niya, i-veto niya yan. Sabihin niya, alisin mo to, ilagay mo dito. Bakit ang laki ng budget dito? Ito nga advokasya natin. Ito nga yung isinosona ko So dapat dito tayo mag-allocate para ma-achieve ng gobyerno na to yung goals and targets niya. Ibalik yan sa inyo. Ganun yun ito si Bongbong. The fact na pinirmahan niya yung 2025 budget, it means yung laman nun, according sa posisyon, according sa gusto, direksyon ng administrasyon. Anong direksyon? Magnakaw. Kasi yung 2025 budget ang pinakaninakaw. Sinasabi niya dito, aligned sa gobyerno, sa mga targets ng gobyerno, yung nasa 2026 budget. Yung nasa 2025 budget, the fact that you signed it, ibig sabihin, aligned din yun sa ninyo, sa direksyon ninyo. Direksyon saan? Sa bangko? Direction sa mga shell account ninyo, mga dummy accounts ninyo sa ibang bansa.
para mabili ninyo, mailagay ninyo dun yung pera para pagka tapos kayo dyan, baka sakaling lahat ng mga nanakaw nyo madala nyo sa impyerno. Hindi ba? O ayan o, sinasabi niya, siya mismo nagsabi aligned. So the 2025 budget na corrupt is also aligned sa direksyon ng Malacanang, and 2026 is also aligned. 2024 is also aligned. Naka-align yan. Kaya nga nagbibigay ng direksyon ng presidente. Nagbibigay ang presidente ng SONA. Sinasabi niya dito anong gusto niya mangyari sa Pilipinas eh. Kung anong gusto ng leader mangyari sa Pilipinas, yun yung budget na ginagawa according doon sa gusto niyang direksyon. Ewan ko may direksyon talaga to. Wala namang utak kasi ito. I do not think, from the last time that I saw the last version of the budget, wala naman ako nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya't hindi siguro kailangan mag-veto. Pero Di ba? Walang humihiwalay. Chinek ko, the last time I checked, kailan yun? Putangin na ka, hindi ka naman talaga nag-check eh. Chinek ko, wala namang humihiwalay doon sa advokasya, doon sa direksyon at nais ng administrasyon ko. So chinek mo sa 20, tapos may lalabas na naman na issue sa 2026. Sasabihin mo hindi ka na naman kasali, chinek mo. Nasa GAA eh. Yung mga corruption na nakita diyan sa sa flood control project, nasa GAA eh. Nasa GAA na pinirmahan mo na sinabi mo 4,500 pages, chinek mo eh. So dito ulit yung 2026 budget, sinabi niya chinek niya at wala siyang nakikitang problema at wala siyang i-veto. Wala siyang reservations, okay na okay yun. Tapos biglang ayaw mo na naman, hindi ka na naman kasali. Ang ina talaga to, demonyo. tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan, dadaan pa sa BICAM. Inihayag rin ng Pangulo na mas magiging transparent ngayon ang bicameral conference para sa pagpapasa ng budget. Ayon kay PBBM, ito ay ila-live stream para makita ng publiko. Batay ito sa kanilang kasunduan ng liderato ng Kongreso. Ang inang yan, ila-live stream. Gago! Huwag kayong magnakaw. Yun lang yun. Kahit i-live stream nyo yan. O, hindi naman namin makikita yung mga papel na pipirmaan nyo. Hindi naman namin makikita yung mga ipaglalalagay nyo mga insertions dyan eh. Makikita lang namin na kunyari nagtatrabaho kayo, nagde-deliberate kayo, ganito ganyan. Pero at the end of the day, yung buong GAA na yan, ang mag-a-approve niyan, presidente. Kahit naman ayaw namin, sabihin namin, wag mong i-approve yan. I-approve pa rin naman ng ulul yan eh. Kaya ang may last say kasi talaga siya. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Bakit yung BICAM ila-live stream mo? Bakit yung ICI investigation hindi? Kung gusto mo pala ng transparency, bakit yung BICAM ila-live stream mo? ICI hindi. Gusto mo pala ng transparency, bakit hindi ka magpa-drug test? Yun lang naman na kailangan natin dito. Malaman namin matino ka pa ba? Kasi mukhang hindi na talaga. Ako, palagay ko, hindi talaga matino to eh. Mga ganitong tao, walang direksyon talaga to eh. Kaya nga nagtataka ko, sabi ko, madami naman mga matatalino sa kabilang kubol. Pero mga mukhang pera talaga eh. Kasi alam nila for a fact na kupal at tarantado at walang alam ito. Pero the fact na pinagtatanggol pa rin nila, ibig sabihin, putang ina, talagang malaki ang mga binubulsa nila. Kasapakat sila sa mga flood control project scam na yan. Yung mga tinatanggap ng mga dating galit na galit sa mga Marcos na tuwan-tuwa sa Marcos ngayon. Yung mga makakaliwa, yung mga political analyst daw, mga political vlogger daw, na mga dating dilawan na pinagtatanggol ni si Bongbong tsaka si Romualdez ngayon, alam mong busog na busog. Nakita nyo yung mga interview nila sa TV, ang tataba. Kung kami nagpapapayat kami, sila nagpapataba. Ganun talaga buhay. Sabi nga nila everything in this world is for sale. Only for the right price. Maaring noong inaaway nila si BBM, hindi pa sila bayad, pero ngayon with the right price nagtabaan sila. Ngayon hero na si Romualdez, si Zaldico at saka si Bongbong.
Dati, never again. Magnanakaw yung tatay, human rights violation, ill-gotten wealth, ang daming mga ganyang eklat-eklat nila. Pero ngayon, asan na? Putsang ina, all hail Bongbong Marcos na sila. Ay na yan ang nagagawa ng pera. Ito ang ipinagmamalaki ng banateros. Na kahit na anong gawin ng mga putang ina nito, kahit pabahain nila ng pera sa harap ng mga bahay namin, prinsipyo ang pinag-uusapan dito. Ayaw namin sa'yo dahil hindi ka pa nagpapadrug test. Ayaw namin sa'yo dahil pinirmahan mo yung pinaka-corrupt na budget. Ayaw namin sa'yo dahil yung pinsan mo nasasangkot sa pagnanakaw, yung kanyang alipin na si Zaldico nasasangkot sa pagnanakaw, pinagtatakpan mo. Kaya ang tingin ng tao, magnanakaw ka rin. Meron kang porsyento dyan. Kaya kahit na anong gawin mo, hindi ka namin pwedeng magustuhan until maipakulong mo pinsan mo. Maipakulong mo si Zaldico. Maniniwala lang kami sa'yo na wala kang kinalaman sa pagnanakaw na ito. Kapag ipinakulong mo yan, dalawang yan, at ayusin mo yung direksyon ng gobyerno mo, 2.5 taon na lang, pangarap pa rin ang nasa utak mo. 2.5 taon ka na lang, putang ina, nakikipag-usap ka pa rin sa multo. Hindi mo naman kailangan makipag-usap sa multo, sa demonyong tatay mo, para lang maintindihan mo kung ano yung dapat mong gawin. Pumunta ka lang sa mga live stream. Pumunta ka lang sa mga vlog live ng mga rally at yung mga sinisigaw ng mga nasa rally. Doon pa lang maiintindihan mo na kung anong kailangan ng mga constituents mo eh. Oh. Dating ginagawa that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes. Gago, alam nyo yun eh. Alam nyo yun at hindi yan mababantayan ng tao. Alam nyo yun, kayo dapat ang gumagawa niyan. Kayo dapat ang pumupulis niyan. Bakit panonoorin ng mga tao? Tapos merong hindi gusto yung mga tao. Sasabihin na naman sa inyo, ito yung mga hindi namin nagustuhan. Putang ina, pakikinggan nyo ba? Wala kayong pinakikinggan eh. Kasi nga mga magnanakaw kayong lahat dyan. Ang isa lang naman ang dapat nating gawin. Ibalik sa tao yung para sa tao. Huwag niyong ibulsa pag hindi para sa inyo. May sweldo na nga kayo eh. Yun lang ang dapat na kinikita nyo dyan, yung sweldo nyo. At saka, yung mga libreng pagkain, gasolina, bodyguard. Pero putangin na naman, sobra-sobra naman kayo. Nagpunta kayo sa posisyon na yan para magsilbi. Hindi para kayo pagsilbihan at nakawin ang lahat ng pera ng taong bayan. Bongbong, you are almost 70 years old. Baka hindi ka na umabot ng 70. Baka one of these days, ma-overdose ka na. Baka, hindi ko sinasabing addict siya. Pero sa balitang addict ka, baka ma-overdose ka. At kapag na-overdose ka, lahat ng pera na ninanakaw nyo ngayon, hindi nyo madadala yan sa impyerno. Oh, maikli lang ang buhay, maikli na lang ang buhay mo, konti na lang itatagal mo dito. Hindi mo na yan mapapakinabangan. Tama naman na, Bongbong. Ang dami nyo nang ninakaw na ng mga magulang mo yung pera ng taong bayan. Ang yaman nyo na, nabuhay ka na sa rangya eh. Lahat na yata ng kulay ng pwedeng singhutin, nasinghut mo na. Di mo tumigil ka naman na. Oo, magtrabaho naman na kayo para sa mga Pilipino. Yun lang naman ang gusto namin. Ayaw nga namin mawala ka kagad kasi gusto namin magka-cancer ka eh. Tapos matagal kang unti-untiin hanggang sa pagsisihan mo, pati mga kasalanan mo no sanggol ka eh. Oh, ayaw na yung mamatay ka ng mabilis. Gusto namin yung unti-unti paghirapan mo, yung karma ng mga magulang mo o yung inabot ng tatay mo, danasin mo mas matindi pa. Oh, yun yung gusto namin na on your deathbed, yung nananalangin ka ng mamatay. Sana mamatay na ako, hindi. Wag muna. Wag muna, nangangalahati pa lang tayo ng pahirap sa'yo. Yun talaga gusto namin eh. Ayaw na yung mawala ka dyan. O gusto nga namin matapos mo tong mga itong termino mo para at least may pag-asa ka pang ma-correct 2.5 years yung mga pinaggagawa nyo eh. Di ba? Ukol naman sa patuloy na protesta laban sa korupsyon at umanibantang kudeta, naniniwala ang Pangulo sa patuloy na suporta ng Ayan. Oh, so, dito pa lang ha. Sa balitang ito, sinasabi niya
na meron siyang hand o meron siyang impluwensya sa budget. May impluwensya sa budget, mga bossing, Diyos ko po. Oh, tapos sasabihin na naman niya hindi siya kasali. Hanak ng hayop kayo. Puro kayo kalokohan. Oh, tapos ang iniimbestigahan niyo, Diyos ko po. Iniimbestigahan niyo si Bongo, iniimbestigahan niyo si Chis Escudero. Oh, ito, meron pang isa, si Lebiste. Oh, tingnan niyo yung sinabi ni Lebiste dito, mga bossing. Sabi dito ni Lebiste, may mga contractor daw sa DPWH. Alam na natin to eh. Oh, sinong iniimbestigahan ni Boying Rimulya? Si Bongo. Bakit? Dahil konektado daw si Bongo sa CLTG, yung kumpanya ng tatay niya. Oh, sabi niya nga, wala siyang investment doon. Kung may kumpanya sila, hindi naman niya mapipigilan yun. Conflict of interest ba kamo? Kung conflict of interest ang pag-uusapan natin, hindi ba may conflict of interest kay Bongbong Marcos at saka dyan kay Speaker Romualdez dahil magpinsan sila? Oh, 'di ba? Hindi ba may conflict of interest doon sa yung Michael Ma na sinasabing smuggler tapos business partner ng asawa ng presidente na hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung Michael Ma na yun? O hindi ba mayroong conflict of interest na kapag ka ang ombudsman at saka ang DILG, noon DOJ Secretary at saka DILG, conflict of interest hindi ba yung kapag ka magkapatid sila, parehas silang cabinet secretary? Oh, hindi ba may conflict of interest kay Boying Rimulya? Hay Boying, kapal ng mukha mo sa conflict of interest ha. May conflict of interest kapag ka DOJ secretary ka tapos yung anak mo nasangkot sa droga tapos na-acquit. Napawalang sala. O hindi ba? Di ba yan ang mga conflict of interest? So tinitingnan nila yung conflict of interest kay Bongo. Pero yung conflict of interest sa mga opisina nila, katulad yan, nag-iimbestiga si Vince Dizon. Merong mga kontraktor sa DPWH, hindi niya iniimbestigahan. May mga kontraktor na mga conflict of interest sa Kongreso. Sila ang naglalagay ng budget. Sila ang gumagawa ng budget. Tapos si Dong Gonzales, merong sariling construction firm. Yung mga anak ang mga may-ari ng construction firm. Si Adjong, ganun din. Yung tatay daw may construction. Si Gutierrez, yung sa One Rider Party List, ang daming budget ang daming mga projects na nakuha nun. Contractor din yun. Lumaki din yung kumpanya nila. Sila Suarez, ganun din. Ang dami pa. Si Zaldico. Oh, si Zaldico ganun din. Tapos si Romualdez, ganyan din. Di ba conflict of interest yung si Romualdez tapos yung asawa niya yun ang treasurer. Yun ang conflict of interest. Tinitingnan natin yung conflict of interest kay Bongo at saka sa mga Diskaya. Sinabi na ng mga Diskaya sa hearing, hindi ka namin kilala. Na hindi namin alam yan. Na kung may partnership man kami, ang tanong, yung mga project na pakinabangan ba, umiikot kayo sa Davao City. Tingnan nyo sa Davao City, kung may ghost project, wala. May ghost project sa Pampanga, Tarlac, sa Bulacan, sa Ilocos Norte, may ghost project. Sinasabi na nga ni Manong Chabit yung mga proyekto dyan yung mga koneksyon. Tapos yan pa. Sasabihin nyo si Bongo pa yung iimbestigahan natin. Diyos ko naman. O eto sa DPWH may kontraktor, ba't hindi iniimbestiga? Ang iniimbestiga ibang tao. Ay ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon sa impormasyong narinig ni Congressman Leandro Lebiste, habang sinisiwalat yan ng kongresista sa press con, agad siyang tinawagan ng taga-DPWH. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. I was told that appointees of Secretary Dizon are contractors. Ito ang isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sa kanyang press con. Aniya, narinig niyang may mga contractor sa team ni DPWH Secretary Vince Dizon. May mga appointee pa raw si Dizon sa DPWH na kontratista pero walang pinangalanan si Lebiste. Oh, tignan mo. Oh, may appointee. Siya ang nag-appoint tapos mga kontratista. Wala na to. Pakagaling pa naman nito ni Vince Dizon, ba't naman nabulok ka ng ganyan? Ang ganda-ganda ng pagdidisiplina ng mga leader mo natin noon.
ikaw ay produkto ni Art Tugade. Maayos ang mentoring sa ni Art Tugade at ni Pangulong Duterte, tas bigla kang nabulok. Nakakahiya ka, Vince. Kaibigan ka pa naman namin. Hamon niya sa kalihim, I heard that Secretary Dizon and his team have connections with contractors, and in the interest of transparency, should disclose all of their connections with contractors and any knowledge that they have on the possibility of kickbacks from DPWH projects. kabilang ang DPWH sa nakikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Kaya duda si Leviste kung magkakaroon ng transparency at malilinis ang korupsyon sa ahensya kung totoong may contractor sa hanay ni Dizon. Sa gitna nga ng press con ni Leviste, nakatanggap siya ng tawag mula raw sa opisina ni Secretary Dizon. I really don't know who's the contractor in your team, but if you can ask them and come clean to the public, then that would, I think, be a sign that there's real change now in DPWH. Agad namang nagpa-press con si Secretary Dizon. Nagpasalamat siya kay Leviste pero humiling na magbigay pa sana ng detalye ang kongresista. Sa Hindi ba nag-iimbestiga ka? Ikaw na dapat mag-scrutiny. Alam mo yan. Bina-background check nyo yung mga taong nilalagay nyo dyan. You can just easily say, wala sa mga appointee ko, walang kasi yan ang numero uno kong qualification. Pag naglagay ako diyan, kailangan malinis. Walang mga contractor sa mga yan. Ganun lang naman yun, nag-iimbestiga ka eh. Di imbestigahan mo na rin. Kakaalam daw ni Dizon, walang koneksyon sa kontratista ang kanyang mga sinamang undersecretaries nang mailipat siya sa DPWH. Gayunman, pinangako ng kalihim na paiimbestigahan ang impormasyong narinig ni Leviste. Tatanggalin ko po yung taong yon immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa yung taong yon. That's very important to me, na malaman talaga. Kung sino yan, kung ano ang circumstances nung narinig niya, importante sa akin yan. And I will look forward to having a conversation. Pero mabuti yan, tama yan, imbestigahan mo. Paimbestigahan mo. Kasi ang iniimbestigahan mo, yung hindi konektado eh. Sinabi ni Ombudsman, imbestigahan si Bongo, paiimbestigahan mo agad. Ayan, narinig mo, galing sa isang congressman, paimbestigahan mo din agad. Hindi ba? Ganun lang naman yun. Ang bilis-bilis nyo mag-imbestiga kapag sa kalaban ninyo eh. Pero pagka sa mga sarili ninyo, tagal-tagal nyong kumilos. Yun ang dapat na unahin mo. Si Boying, kung ano-ano nang ginagawa eh. Dapat sabihin mo na lumilihis tayo eh. Nabuo itong issue na to sa flood control issue 2025 eh. Tapos babalikan natin, iimbestigahan natin yung connection ng mga diskaya kay Bongo noong 2016 to 2022. Unahin muna natin yung 2025. Tapos si Bongo, kung may kasalanan, kung nagnakaw si Bongo, ipako natin sa krus. Pero sa ngayon, ang issue kasi ganito. 2025 corruption, nililipat natin sa iba eh. Yung pera ngayon 2025, kaya pa nating habulin yun dahil presko pa yun, sariwa pa yun eh. Kaya pa nating baka mabawi pa natin yung pera ng taong bayan, baka hindi pa nila nagagasta lahat yan, baka yung mga maleta nakatago pa eh. Pwede pa nating makuha, pero yung 2026, kung totoong may corruption ng 2026, tanginan nyo naman. Ang tatangan nyo naman. Lahat na nga ng pambibintang sa mga Duterte binato na nila eh. Kung sa tingin nyo magnanakaw ang mga Duterte, sana noong 2016 hanggang 2022, kasama na yan sa isinisigaw ng mga makakaliwa. Kasama na yan sa isinisigaw ng mga media. Ang dinidikit nga lang kay Pangulong Duterte, war on drugs. Wala kang corruption. Kung may corruption, di namatay kayo lahat ng pandemic. Kung may corruption, di sana wala kayo natanggap na social amelioration program. Kung merong corruption nung panahon ni Pangulong Duterte, di sana wala kayong libreng bakuna.
Tangina nyo. Ang daming nagkasakit sa atin ng COVID. Di sana hindi na-cover ng PhilHealth yung at least 70% ng mga hospital bills nyo. Kung korap ang Pangulong Duterte, di sana may Mercedes-Benz siya. Mas marami pang sasakyan sa kanya yung diskaya At saka yung ibang mga congressman yung saan pinag-aral si Inday Sara? Si Inday Sara nag-aral sa Ambeda. Si Baste saan nag-aral? Sa De La Salle, Davao. Si Pulong saan nag-aral? Yung mga anak nga niya dito lang nag-aaral sa Pilipinas. Yung mga anak nga ng congressman nag-aaral sa abroad Sa mga mamahaling Pinas, Hogwarts na nga yata nag-aaral para matuto na mag-magic ang mga buwaka ng inang mga bata na yan O hindi ba si Pangulong Duterte, tinan nyo yung bahay. Hindi nga daw nadagdagan kahit isang poste yung bahay niya tsaka kwarto. Hindi nga napapalitan ng pintura. Tapos sasabihin nyo pa magnanakaw yung administrasyon niya. Si Bongo, tingnan nyo pagka nag-iikot, nakamotor nga lang Hindi nga yan hindi nga nakasakay sa bulletproof yan Tanginan nyo, si Abante nga, pastor lang naka-bulletproof na Escalade Walang ganyang pag-aari si Pangulong Duterte. Actually, yung bahay nga ni Pangulong Duterte, pwede mong tingnan Makikita mo dun, ang sasakyan dun, pick-up. Pick-up na Mazda, na itim, luma pa. Tapos yung mga motor, ilang pirasong motor. Putang ina niyan. Walang issue sa kung halimbawa man may mga proyekto sa Davao na overpriced. Pag tiningnan mo, maayos. Walang nagigiba na mga flood control projects diyan. Lumindol nga sa Davao. Wala nga nasira, wala nga masyadong naapektuhan dyan sa Davao City kahit ang lakas ng lindol. Bakit? Kasi kahit sa pagkuha ng building permit, mahigpit ang mga Duterte. Kasi nga, pagka nagbigay ka ng building permit doon sa hindi maayos ang construction at nagibayan, mamomroblema ka. O tingnan mo, namomroblema Cebu sa dami nung nasira. Namomroblema yung ibang mga probinsya sa dami ng pinsala. Tingnan nyo sa Davao, wala masyadong pinsala. Bakit? Hindi kasi sila korap. Kung halimbawa ako mayor, lalapit sa akin yung isang negosyante, may pinapatayo siyang building. Uutusan ko yung mga tao ko na inspeksyonin kung maayos ba talaga yung building according ba doon sa building code. Ngayon, kung mas manipis yung mga palitada nila, yung mga poste nila at mga bakal na nilalagay nila, hindi ko bibigyan ng permit yan. Bakit? Pag lumindol, which is nangyari nung nakaraan, gumuho yan. Sinong mamomroblema sa mga mamamatay? Sinong mamomroblema sa pagki-clear ng mga debris na manggagaling dyan sa mga building na substandard na pinatatayo nyo? Kami, LGU. Mas malaki problema namin kapag nangyari yan. Kaya ang gagawin namin, ano ang gagawin natin? Ang gagawin natin, hihigpitan natin, kita mo, nag-pay off yung paghihigpit ng Davao City sa pagbibigay ng building permit, construction permit, and so on and so forth, pag-approve ng mga plano. It paid off. Bakit? Malaki ang natipid ng Davao City LGU. Lumindol ng malakas, pero walang nawasak na mga establishment, struktura, at wala silang kailangan ipagamot, wala silang kailangan ipalibing. Wala silang kailangan na paggastusan ng sobra-sobra. Kailangan mo lang magtrabaho ka ng tapat. Yang mga Duterte, tapat sa pagtatrabaho mga yan. Wala yan silang mga tinatanggap na mga extra-extra. Tingnan nyo yung mga suot nila. Di ba? Nakakita lang kayo ng isang designer bag, iisa. Hindi ba nila kaya yan? May mga negosyo naman sila. Tsaka mga artista man mga yan. So, ang ibig kong sabihin dito, if the Dutertes really are corrupt, if the Dutertes really are corrupt, nakikita nyo man lang sana yung kanilang pagiging corrupt. Kung sila ay masyadong maimpluwensya, nakikita nyo man lang sana na hindi nakulong yung tatay nila, hindi sila nakakasuhan, na nagninikluhod lahat ng mga congressman at senador sa kanila. Hindi. Sila pa nga ang target Sasabihin nyo, maimpluwensya sila, tapos sila ang target. Sasabihin nyo, magnanakaw sila, pero nung pandemic, buhay kayo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang daming programang nagawa. Build project. Pandemic pa yan, Meron pang gera sa Marawi. Meron pa, kalaban mo pa lahat ng media and all. Nawala ang laglag bala.
Nawala ang mga adik kriminal, naubos ang mga NPA. Putang ina, hindi magkasya sa 6 na taon lahat ng magagandang nagawa ni Pangulong Duterte. Ngayong panahon na ito, magnanakaw ang mga nasa Kongreso, Senado, pati Malacanang. Tapos isisisi natin kay Duterte. Ang issue ngayon, flood control ng 2025. Tapos ang iimbestigahan natin si Bongo. Tangina nyo. Kaya nga binoto yan. Kaya nga nag-number 1 na senador yan dahil ang daming nagawa ni Bongo eh. Ngayon may umuugong-ugong tungkol dun sa mga mega centers. Yung mga parang parang mga health centers yan. Mega health centers. Proyekto ni ni Bongo yung mga health center. Tingnan mo, yun ang iniimbestigahan na ngayon. Yung mga mega health centers daw na hindi pa daw nag-ooperate. Putang ina, paano mag-ooperate yan? Dinidefund ninyo yung malasakit center. Hindi nyo pinopondohan ng health sector. Hindi nyo pinopondohan yung mga project ni Bongo. Tapos pag hindi gumagana, kay Bongo nyo na naman sisisi, hindi naman siya nagbabudget. Diyan siya lang ang nagpapanukala. O lahat siya talagang tatargetin nila si Bongo kasi lahat ng posibleng makalaban nila sa 2022, kasi ganito yan 2028, si Inday Sara mga bossing, si Inday Sara pwede yan ma-plunder dahil nandiyan na si Boying eh. Pwedeng ma-plunder si Inday Sara. Pag nawala si Inday Sara, sino ang pwedeng lumaban kapalit niya? Si Bongo ang pwedeng lumaban kapalit niya, mga bossing. Si Bongo, bakit? Si Bongo tsaka si Robin. Kaya nga si Robin, yung propaganda kay Robin, nauna na eh. Si Bongo at si Robin, bakit? Dahil pareha silang nag-number 1. Kapag nag-number 1 ka na senador, tandaan nyo, pag nag-number 1 ka na senador, para kang nanalong presidente. Bakit? Mantakin mo, ilan kayo? 12? Sa 12 na nanalo, ikaw yung pinakamaraming boto? Yung boto na nakuha mo halos parehas ng boto ng presidente o mas marami pa. Ilan na nakuha ang boto ni Senator Bongo? Ang nakuha niyang boto nasa 25 million yata. Kung hindi lang dinaya yan, baka sobra-sobra pa. Napakaraming boto nakuha ni Senator Bongo at number 1. Kaya tinatrabaho nila ngayon si Bongo. Kaya tinatrabaho nila si Cheese. Kasi si Cheese, si Bongo, si Robin Padilla, pag nawala si Inday Sara, nagtagumpay sila na si Inday Sara ma-disqualify at may perpetual disqualification, meaning hindi na pwedeng tumakbo sa any position. Si Bongo yung pwedeng tumakbo on as a replacement dahil dahil malaki tiwala ng tao sa kanya. Binoto yan ng milyon-milyon mga Pilipino. Numero 1 yan. Dalawa sila ni Robin Padilla. Kaya ngayon ang demolition job kay Robin at saka kay Bongo, pati gobyerno, whole of nation approach. Again ang issue, flood control at budget ng 2025 na ninakaw. Yun ang issue. Yung mga pinatawag sa Senado, ang tinuturo Kongreso, ang tinuturo Romualdez, sinuturo Zaldico. Yun ang tinuturo mga kaalyado nila tong nagtuturo itong mga diskaya, alyado nila to Mayor ni Bongbong Marcos sa Pasig, nilaban niya yan kay Vico yung mga paninira ng mga diskaya kay Vico, sigurado ako merong go signal ng Malacanang yan Bali-balitang mga diskaya din na nakakuha ng mga project sa Ilocos Norte. Bakit hindi yun ang iniimbestigahan natin? Yung ngayon, focus tayo sa ngayon. Focus tayo sa nangyayari ngayon, hindi dun sa nangyayari nung nakaraan. Eto pa isang katarantaduhan, malaking katarantaduhan. Ibinalik ang budget insertion. Ibinalik ang budget insertion ng ni Zaldico sa PNP. Bakit mo binalik? Actually, kung may insertion sa PNP, may additional budget na 500 million, di ang ganda sana. Ginamit nyo sana para maubos ang mga kriminal. Kaya lang, paano nila magagamit yung 500 million kung wala rin naman silang kriminal na ipinakukulong? Wala naman silang tinatrabahong mga kriminal. Sa loob ng 3.5 taon, may narinig na ba kayong naipakulong na malaking drug lord? May narinig na ba kayong naubos ang mga adik? May puros mga nahuling droga na walang may-ari. Puro walang may-ari.
Yung mga droga, sumusuko sila ng kusa. O so ngayon, meron, kasi dahil usapan na ng insertion at nasisilip na yung mga insertion, nakita nito, putang ina, delikado. Ilabas nyo sa maleta yung 500 million na yan, isoli natin. Tanga talaga no? Bakit mo isosoli kung pwede mong gamitin? Di ba sinasabi na nga natin yung logic ng budget? Kapag meron kang 1 milyong budget, gastusin mo yung 1 milyon na yun. Kasi serbisyo, para sa serbisyo mapupunta yun. Kapag tinipid mo yung 1 million, 500,000 lang, ang ginastos mo, yung 500,000 para magpapogi ka, inano mo, itawag dito, ginawa mong savings, ibig sabihin, may 500,000 ka na hindi ginastos para sa tao. Serbisyo yun na kung ang napagserbisyuhan mo dun sa other 500,000, mas marami ka sanang naserbisyuhan kung hindi ka nagtipid. Yung pera na yan, inilalagay yan dyan para gastusin, hindi para isoli, hindi para gawing savings. Lahat ng pera na ibibigay sa opisina mo para sa serbisyo, gamitin mo para sa serbisyo. Hindi mo trabaho ang magtipid. Naka-budget yan eh. Pag pinabili ka ng sinigang, bilin mo lahat ng rekado ng sinigang para masarap na masarap yung sinigang. Kung kailangan mag-abono ka para masarap yung sinigang, gawin mo. Wag lang matabang. Kasi kung pinabili ka ng pambili ng sinigang, tapos kalahati lang ginastos mo, tinipid mo yung baboy, tinipid mo yung gulay, tapos instead na sariwang sampalok yung ilalagay mo, kaya batuan nilagay mo. Mumurahing pampaasim sa palengke. Hindi masarap, 'di ba? Ang utos sa magluto ka ng masarap na sinigang eh. So hindi mo nagawa yung trabaho mo, hindi mo nagawa yung mandato mo, kahit na meron kang savings, hindi masarap yung sinigang mo. Ganon din dito sa serbisyo. Masarap at hindi masarap na serbisyo. Kung ginastos mo yung buong pera mo para sa serbisyo, marami ka na serbisyohan, napakasarap ng serbisyo mo. Pero kung tinipid mo yung pagsiserbisyo dahil gusto mo magpapogi, meron akong savings, hindi masarap yung serbisyo mo. Bobo. Eto, pakinggan natin tong balitang to. Kay John Vic Rimulya na may 500 million pesos na insertion sa budget ng PNP ngayong taon, pero tinanggihan daw niya ito. Ayon sa kalihim, dinagdagan ng isang kongresista ang intelligence fund ng PNP. Pero tingnan mo papogi lang kasi to kay kay Rimulya eh. Sobrang papogi lang to. Binigyan ako ng pera 500 million. Yung 500 million na yun, sir, kung binulsa mo, ninakaw mo, pinambili mo ng pumada, masama po iyon. Pero kung yung 500 million na nilagay mo, in-account mo, dito to napunta, pinambayad natin ng mga asset para mahuli itong mga putang ng adik na ito. Pinambili natin ng equipment, mga body cam para yung mga pulis natin hindi na umaabuso. Pinambili natin ganyan, ganito, ganyan. Napakadali naman kung gagastusin mo yan sa tama, okay lang naman sa amin kahit na 1 billion pa yung budget na yan. Basta napunta sa maganda. Walang problema kahit yung flood control overpriced. Basta it serves its purpose. Hindi ba? Basta basta maayos siya. Yun namang confidential funds ng bawat isa sa inyo, okay lang man yan. Insertions, okay lang naman yan. Basta talagang napupunta doon sa dapat napuntahan. Ang hindi tama, pag ninakaw nyo yan. So, binigay ito kay Rimulya tong pera na to para gamitin either for counterintelligence, for intelligence, for the improvement of PNP. Ibinalik niya. So, ibig sabihin, hindi kailangan ng PNP ng kung sana yung pera na yan, pinambayad mo ng mga training para yung mga pulis, hindi bobo. Pinambili mo ng mga high-tech na mga gadget para yung gamit, para yung mga pulis, hindi parang tatanga-tanga at iwan na iwan sa teknolohiya. Di ininvest mo sana yan doon sa sa mga pulis mo. O di sana maayos yung serbisyo na nakukuha natin sa mga pulis. Hindi, isinoli mo, papogi ka eh. Sinusoli ko ito. Bakit sinusoli? Hindi naman masama insertion. Kung inilagay yan sa inyo, be thankful na may pera kayong extra, gamitin nyo sa tama. Tanga-tanga. hindi raw nila ito ginamit dahil ang nagsingit ng dagdag na pondo ay ang congressman na nanghingi ng 3,000 containers ng isda.
Hindi man direktang pinangalanan ni Remulla ang nasabi. Isa rin ito sa demolition job nila kay Zaldico eh. So alam mo Boying tuloy, John Vic, yung pera na yan, kung ginamit mo yan sa tama, hindi mo pinupolitika. Para sana yan, napupunta sana yan sa maayos na mga kagamitan para sa mga pulis. Pero dahil politiko ka rin, trapo ka din, kupal ka din, para maka-add up ka, makapag-ambag ka sa paninira kay Zaldico, ilalabas mo yung mga ganitong issue. Palpak to eh. Palpak to, binigyan ka na ng pera para sa improvement ninyo, hindi nyo pa tinanggap. Baka ayaw mong tanggapin kasi hindi mapupunta sa bulsa nyo yan. Kaya, baka kaya nyo sinole kasi mabibisto na kayo. Matatapos na taon, hindi nyo pa nagagasta. Baka mabibisto kayo na balak nyo lang katkungin yan. Nagtatanong lang ha. Congressman, matatanda ang sinabi noon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na pinipilit siya ni dating Congressman Zaldico na aprubahan ang permit para sa importasyon ng 3,000 fish containers. That was what we were afraid of because it was an insertion. There might have been a trade-off with it. So that's why we refused the insertion of the 500 million. Mga kapatid, Cheryl Hosing. Di ba 500 million na insertion? Di masama yun, sir. Yung insertion, kung gagamitin nyo ng tama, okay yan. Maayos yan. Eto, dito tayo. Naku, mababa rin pala to ah. Sige, dito tayo kay kay Inday Sara. Kaya lang mahaba to, hindi na, mamaya na lang. Mamaya na to kay Inday Sara. Pakinggan na lang natin to. Pakinggan na lang natin tong maikling ni Senator Bongo. Maikling talumpati niya. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Sige, ano pa? At wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture? With the... Ayan, naiintindihan nyo na siguro. Kung, kasi maraming nagsasabi, si Senator Bongo, bakit naging defensive siya? Bakit nag-declamation siya? Doon sa Senate Blue Ribbon Committee nung opening statement niya. Binigyan siya ng ng opening statement eh. Sinabi nga niya, inumpisahan niya na alam mo kung bakit may intel si Senator Bongo na para makalimutan itong mga issues na nangyayari ngayon. In order para malimutan to, alam mo gagawin nila? Ida-divert nila kay Senator Bongo. Siya ang gagamitin, ididikit sa Parmali, ididikit kay Duterte para makalimutan si Zaldico, si Bongbong Marcos at saka si Romualdez ang magnanakaw sa flood control. Kaya doon pa lang, dinidipensaan niya na yung sarili niya. Ang aga niya dinipensaan yung sarili niya, di ba? Medyo na-awkwardan kayo doon. Pero eto na yung direction nila, ito talaga. Lumabas si Dick Gordon, di ba? Biglang inactivate nila lahat. Lumabas si Trillanes, lumabas si De Lima. Inactivate nila lahat ng mga kalaban ng mga Duterte para yung atensyon ng tao mapunta sa mga Duterte. Hindi na mapunta kay Romualdez. Hindi na mapunta kay Bongbong. Again,
ang pagnanakaw nangyari ngayong 2025. Anong kinalaman ni Bongo doon? Anong kinalaman ni Duterte doon? Anong kinalaman ng Farmally doon? Anong kinalaman ng CLTG doon? Ang may Ghost Project, hindi naman CLTG. Ang may Ghost Project, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bicol, diyan sa Quezon, diyan sa Ilocos Norte, diyan merong mga Ghost Project. Bakit? Yung mga project, yung koneksyon ng kumpanya ng tatay ni Bongo daw, tsaka ng mga diskaya, tinitingnan, meron ba silang Ghost Project? Wala naman, di ba? So dinidemonize nila yung pangalan ng mga diskaya para lahat ng konektado sa diskaya mapintahan nila ng marumi, corrupt. Putang ina, kung doon ng pagbabasihan natin, si Bongbong Marcos sumumpa sa kanya yung mga diskaya. Pinatakbo pa ni Bongbong Marcos na mayor yan, alyado niya. Oo, alyansa yan. Diyan sa Pasig, binanatan si Vico Soto. Kaya itong mga pinklawan, tatanga-tanga talaga eh. Ginamit ni Bongbong ang mga diskaya para babuyin si Vico Soto. Kaya nagtataka ko dito kay Vico Soto, bakit parang kumakampi pa kay Bongbong. Binaboy siya ng tandem ni Bongbong Marcos at mga diskaya dyan sa Pasig kung ano-anong balitang pinakalat tungkol sa kanya na wala namang katotohanan. Itong diskaya may picture din kasama si Ping Lacson. Bakit yung koneksyon sa tatay ni Bongo, hindi direkta kay Bongo sa tatay? Bakit yun ang pinaiimbestigahan? Bakit hindi imbestigahan yung koneksyon ni Bongbong Marcos dito sa mga diskaya? Sinabi na nga ni Chavit yung mga diskaya ang nakakuha ng pinakamalalaking mga proyekto saan? Sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte, baluarte nila, tapos alyansa, kakampi pa nila. Conflict of interest na kagad. Lumalayo pa tayo nandiyan talaga problema. Pero kahit na anong klaseng diversion ang gamitin nila, gawin nila, hindi na nila maimalilin lang ang taong bayan. Dahil taong bayan na mismo at saka kalikasan na nag-e-expose ng lahat ng katiwalian nila. Malay mo. Malay mo, oo. Naku po, sabi ko nga sa inyo, wag nyong sagarin ang taong bayan. Ginawa nyo nang tanga ang ombudsman, yung posisyon ng ombudsman na yan na dapat nagtatrabaho ng matino, ginawa nyo nang tanga yan eh. Binaboy nyo na nga lahat ng mga ng mga ahensya ng gobyerno eh. Huwag nyong antayin talaga na ang mga Pilipino maging katulad na ng Madagascar na Nepal at saka nung yung isang bansa Indonesia ba yun? Huwag nyo nang antayin na mangyari yan kasi baka masyado kayong kumpiyansa dahil yung mga rally hindi nagtutuloy-tuloy. Sagarin nyo. Subukan nyo pang sagarin ng sagarin para magkaalaman. LTG, yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo. Sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. You can always say, babaero to. You can always say, tamad ito. You can always say, bobo ito. Pero hindi mo pwede talagang idikit sa Duterte brand ng politika, ng public service, yung corruption at saka yung drugs eh.
Hindi talaga pwede mga boss, hindi talaga. Mali eh. Mali eh. Maling-mali na ididikit mo. Ang dami resibo ng mga Duterte at ng mga Duterte aligned politicians eh. Lahat yan maayos eh. Actually, puro minor nga lang yung mga nakikita nilang butas sa mga ito eh. Ganun sila kapulido. And ganoon yung mentorship ni Pangulong Duterte sa kanila. So you can call them any names na gusto nyong itawag sa kanila, but never ma-involve sila sa drugs, lalong-lalo na sa corruption. You can try harder, pero people will never. You can pay the media, you can pay vloggers, you can pay anyone, anybody. Lahat ng kaya nyong bayaran para sirain ng mga Duterte. But majority of the Filipinos will never agree na corrupt sila at mga drug lords sila. Lagi niyong tatandaan yan. It's always up to the masses. Yung 70% na bilang ng mga Pilipino na mahihirap na napagserbisyuhan ni Bongo, ni Bato, ni Inday Sara, ng mga Duterte at ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ninyo mabubura sa isip at puso nila yung mga naitulong sa kanila nitong taon na to. Gusto nyo, pagtanggol natin si Romualdez, si Bongbong, si Zaldico, bukod sa ninakawan tayo, wala nang ginawa sa bayang Pilipinas. Anong klaseng utak yan? Di ba? Ay nako. At itutuloy natin itong video na to ni Senator Bongo. Sa susunod na vlog, i-discuss din natin yung mga bagong patutsada ni Inday Sara sa kanyang malupit na press conference kahapon. Mas mabibigat yung mga binitawan niyang mga salita ron, kaya re-reactionan natin yon. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo, mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-hit ng notification bell para lagi kayong informed. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Banateros. Banat by Coach Oli, Jay Guevara, Paring RJ, Master Judea, Sir Jack, and yours truly, Boss Dada TV. Salamat po! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
palakpakan. Pag mali, banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng